What's up mga amigo? Alright! Pupunta na ako dun sa shop na kung saan dun ko bibilhin at ipapa-install yung RCB. Hey! What's up mga amigo? Alright mga amigo, no? Naka-sunpack na yung RCB na premium black, which is yung M2 line na version for Sniper 155 na monoshock, no? And okay naman siya. And yung kung i-compare ko siya sa stock, no, ang pinagkaiba lang nila, medyo matigas lang tong shock na to. Unlike dun sa stock ni Sniper 155, malambot siya and mararamdaman mo talaga yung smoothness, no, kapag dumaan sa medyo bouncy na daan, no. Ay gagi, ano to? Saan ka? Pwede pala mag-U-turn ng ganun. And so ayun mga amigo, share ko lang din sa inyo na nung nagpalit pala ako nung RCB na shock, which is itong nakalagay na nga dito sa motor ko, parang parang di pa rin nawala yung yung gumigewang. And I think, no, sa gulong na talaga, yung gulong ko sa likod, kasi may tama na yon, pinaluto ko na lang yon, kaya napakinabangan ko pa hanggang ngayon. Pero yung pagpalit ko ng RCB na shock, nabawasan naman yung tinatawag natin na parang nasasaldak ako pagka pag nadaan ako sa isang malubak na daan. And yun yung kagandahan dito kasi sa RCB mga amigo, bukod sa quality siya, maganda siya pag may back ride, no, pag malayo ang biyahe, no, hindi talaga siya basta-basta. Kumbaga durable talaga yung RCB. Share ko lang din sa inyo mga amigo na kung bakit RCB talaga yung mga product na ini-install ko sa aking motor. Dahil nga subok na tong RCB sa akin since nung nagka-motor ako, which is yung Mio Sporty na siniservice ko sa school before nung nag-aaral pa ako sa Colegio. And yung mga binibili ko kasi aftermarket parts, no, RCB lang talaga yung nakalagay doon, or yung mga binibili ko pamalit sa mga stock. Tulad nga nung ng mags, no, dati naka RB8 yung Mio Sporty ko. And yan, tulad ng handle grip na to, ganito lang din yung handle grip na meron sa Mio Sporty ko before, no. And kaya masasabi ko na subok siya dahil experience ko na subukan ko na yung paggamit ng RCB before. And yun nga, sa araw-araw na pagbalik-balik ko sa school noon, napatunayan ko talaga na RCB, no, na is one of the best aftermarket na product na mayroon sa Pilipinas, no. Pang talaga siya, pang matagalan, no. And talaga siya, matibay, kumbaga. So yun yung product na na nasa picture ko sa mga stock na hindi na pwedeng palitan, or pwede naman palitan, pero yun nga, tulad nga ng sabi ko, nasubukan ko naman na yung stock ng Sniper 155 na hindi talaga siya matibay when it comes sa mga malayo ang biyahe tapos may back ride ka. So yun lang, yun na para sa akin mga amigo. Sinusubukan ko itong shock na yun, no? May pagka matigas lang siya, nararamdaman ko yung hindi tulad ng stock, parang maano lang, smooth
all goods naman siya, no? And kung may backride man siguro ng karga, eh mababawasan naman yung pagka, ayan, medyo matagtag, no? Yun lang yung update ko sa motor ko ngayon ng amigo. Dahil sa susunod na vlog natin, baka yung gulong naman ang papalitan ko, which is yung sa likod niya, kasi nararamdaman ko talaga na doon nang gagaling yung parang tulad na ito mga amigo. Ayan, medyo hindi maganda yung daan, no? At ayun, yung performance ng RCB sakto lang siya, no, sa mga ganito klaseng daan. Pero ayun nga, parang, and then nararamdaman ko talaga sa gulong ko parang flat siya, pero hindi naman siya flat, no? Alam niyo yung feeling na ganun mga amigo. And kung may nakaka-experience man ng ganito, sana i-share niyo din naman sa akin mga amigo kung normal lang to, kung kapag medyo ano, maedad na yung gulong natin. Tulad nito mga amigo, no? Napaka-smooth niya kapag ganito lang yung daan. And ayan, pag nagpe-preno ako, doon na nararamdaman yung ano, yung pagkatigas ng ano, shock ni RCB. Additional na lang din mga amigo, no, sa vlog natin, yung height ng motor ko eh hindi pa rin naman nagbago nung pinalitan natin yung stock monoshock. Sabi doon kasi nung nag-install sa may Bukawi, same lang din naman to ng ano, height nung stock ni Sniper 155. Yun lang naman yung ano, ang pinagkaiba nila compare sa stock talaga is medyo matigas lang talaga yung shock ni RCB. And para sa iba pang katanungan mga amigo, i-comment nyo na lang siguro sa comment section. So pinagpilian ko rin pala kung RCB or YSS, no? Sa YSS kasi mga amigo, parang wala na silang available para sa Sniper 155. And itong sa RCB kasi na M2, tama ba? M2 line, no? Kasi meron pa siyang M2 line plus na tinatawag na version, no? So premium black na to mga amigo, kaya nagkaubusan. And ako yung ano, swerte na pinakahuling nakabili ng product na meron dun sa ano, sa authorized dealer ni RCB din sa Bukawi. So taga Marilao ako, dinayo ko pa yung Bukawi Bulacan, no, para makabili ng neto. Kasi nga sa Lazada and Shopee at sa ibang authorized dealer din na mas malapit dito, eh wala rin silang available, no, na ganito M2 line monoshock ni Sniper 155. Okay na sa akin to, at least medyo komportable na ako sa daan na bago na yung shock ko. And mahirap kasi pagka ano, yung shock natin eh, hindi siya maganda or hindi smooth yung performance. Yun yung para sa akin mga amigo, nahihirapan na ako man-obra yung motor. Parang ano talaga, gumigewang talaga. Parang yung spring na lang yung gumagana eh, no? Wala na yung ano, yung oil na meron dun sa ano siya. Mga amigo, update na lang sa susunod ulit. And syempre, kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, please don't forget to like and subscribe, no? Para updated kayo mga amigo sa susunod nating video na i-upload regarding nga dito sa motor ko, eh sa iba pang mga content natin. Maraming salamat sa mga patuloy na nanonood and nagkakasubaybay sa YouTube channel natin. Once again, this is Kamoting Noity na lagi nagpapaalala sa inyo na huwag niyo kalimutan lagi ride safe, peace out, Lagodi. I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock.
I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, cause we're taking off. Pack up here, drag in, pack up here, in drag